Tatlong barko ng China Coast Guard ang nagsimula at tumapos na mag-shadow sa pangunahing barko ng pang-apat na civilian mission ng atin ito Civil Society Group Coalition sa West Philippine Sea. Wala pang 12 hours matapos umalis ang mission sa Maynila noong Huwebes ng gabi hanggang sa makarating ito sa bisinidad ng Pag-asa Island. Nagsimulang sundan ng isang Chinese vessel na may bow number 3101 ang MV Kapitan Felix Oka bandang 7:20 AM ng umaga na may layong humigit kumulang 5 nautical miles sa starboard o kanang bahagi ng barko. Nagsimula ang shadowing habang ang sibilyan na sasakyang pandagat ay naglalayag sa karagatan ng West Philippine Sea mga 60 nautical miles mula sa Mindoro at 90 nautical miles naman mula sa Maynila. Ang kapitan ng barkong MV Kapitan Felix Oka na si Captain George de la Cruz habang binabantayan ang bridge at pinagmimasdan ang sitwasyon ay nagsabi sa miyembro ng media na ang barko ng China Coast Guard ay lumalayo habang sumasabay sa bilis natin ng barko ng atin to coalition. Ilang minuto lamang matapos ma-detect ang Chinese vessel, nakita ni De La Cruz at ng mga tripulante ang dalawa pang barko mga 12 nautical miles sa harap ng Kapitan Felix Oka. Bagamat nung una ay pinangangambahan na maging mga barkong padigma ng China, ang isa sa mga barko ay natukoy nang maglaon bilang kabilang sa Canadian Navy na naglalayag sa tabi at malapit sa isa pang sasakyang militar. Ang CDN-339 at ang kasama nitong barko ay naging friendly ng mga sasakyan dagat na lamang lumilipat sa lugar bilang mga kalahok sa nagpapatuloy na balikitan exercises ngayong taon. Ang parehong mga barkong padigma ay tuluyang lumiko sa kanan at dumaan sa Kapitan Felix Oka nang walang insidente na nagpapaintulot sa sibilyang barko na may dalang mga krudo, mga pagkain, mga gamit sa paralan at iba pang mga kalakal na magpapatuloy sa paglalayag sa Hilagang Kanluran patungo sa Pag-asa Island. Ang ika-4 na sibilyan na misyon ng atin ito coalition sa West Philippine Sea na tinaguriang Balik Pag-asa ay nakarating na kagabi, May 2 para sa isang medical mission, cultural performances at paghatid ng mga pagkain at supply na humigit kumulang 500 residente ng munisipalidad ng Kalayaan. Tiniyak kahapon ng Armed Forces of the Philippines na magbibigay ang militar ng maritime domain awareness at coordination para sa civilian lead mission. Kinilala ni Roy Benson Trinidad, ang tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, ang atin ito coalition para sa ika-4 nitong mission na Balik Pag-asa. Ang inisyatiba na ito ang pagdadala ng mahalagang mga krudo at tulong mga pagkain sa ating mga pamayanan ng pangingisda ay isang makapangyarihang patunay sa bayanihan at sa di titinag na kapasiyahan ng mga mamayang Pilipino na gamitin ang kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea. Sinabi nito ni Rear Admiral Roy Benson Trinidad. Ang atin ito koalisyon ay minarkahan ang pandaigdigang araw ng paggawa sa dagat bilang pagpupugay sa mga mangingisdang Pilipino at mga frontline na manggagawa na patuloy na nagtatanggol at nagpapanatili ng kabuhayan sa ating karagatan. Ang mga voluntaryong sakay ni Kapitan Felix Oka ay nagsagawa ng isang maikling programa sa deck at naglagdad ng mga banner na nagpaparangal sa mga nagtatrabaho araw-araw sa West Philippine Sea. Ang mga katubigan na naging mas mapanganib dahil sa iligal na presensya ng China at ang patuloy na panggigipit nito sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Babala ng China na bibigyan nito ng leksyon ang Pilipinas kung hindi ito hinto sa ginagawang provokasyon sa kanilang inaangking karagatan. Sa isang payag mula sa kanilang state media, sinabi ng China na maaari nilang pasabugin ang naturang barko kung kinakailangan dahil paulit-ulit na raw itong nilalabag ang kanilang jurisdiction sa South China Sea. May karapatan silang di manong gagawin ito kung kinakailangan dahil pasok ito sa kanilang inaangkin sa pamamagitan ng kanilang 9-dash line. Wala pa naging payag ang gobyerno ng Pilipinas tungkol sa babalain ito ng bansang China.